Alright mga koys, what's up? Ngayong araw na to ay magpapalit tayo ng acrylic cover dito sa Aerox 155 natin, yung banda sa CVT. Yan, nakabili tayo ng acrylic cover or acrylic fiber. Yan, doon sa Shopee. Ito siya mga koys. Yan. So shoutout sa seller mga koys. Nilagyan pa talaga ng fragile. Tapos meron pa siyang takbong pogi na sticker tsaka 1 garage 1G. Ayan, tara mga koys, samahan nyo kong magpalit ng acrylic cover dito sa CVT natin ng Aerox 155. So ayan mga koys, ito pala yung motor natin na ginamit kahapon sa ride. So wala pang ligo kasi wala ding tubig dito sa amin. Walang umaagas na tubig. Yan. Bukas na to maliligo mga koys. Ikakabit natin na acrylic cover. Yan. Yung spacer. Meron tayong GDM bolts na nabili natin sa Shopee. Solid yan. Tapos syempre, pang tools, pang baklas, Phillips screw, 10mm, 8mm. Yan. Kung nakikita nyo mga koys, meron ding item spray paint na gloss black, 400 Fahrenheit. Yan. Number 0039. High temp from Bosnia. I-repaint na din natin yung crankcase cover ng CVT natin. So, yan yung motor natin mga koys na wala pang ligo. Next project natin dito mga koys pagkatapos ng acrylic na paglalagay is yung front shock tuning natin. Pa-front shock repack natin siya. Kabili na din tayo ng front shock oil na Keyworks, galing Keyworks mga koys. Sa pagtanggal ng cover na plastic cover dito sa ating CVT is merong 6 na bolts dito mga koys nakalagay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 na bolts mga koys. Yung sa akin is 3 na lang kasi hindi ko na malayan. Natanggal pala yung 2 yung 3 dito. Siguro sa vibration. Hindi ko naigpitan ng maayos. So gagamit tayo ng Phillips screwdriver. Yun, nabilog na rin yung mga bolts na to mga koys kasi medyo may katigasan nitong bolts na to. Hirap tanggalin. Ayan, natanggal na. So nakikita nyo mga koys, nabilog na talaga yung bolts natin. So ayan, before naman natin matanggal to, para mahugot natin yung cover na plastic, tanggalin lang muna natin yung 2 bolts na 10mm. Gamit ko yung impact tools from Kila. Sobrang solid nito mga koys kasi ginagamit ko siya na tools kapag nagbabaklas ako ng CVT. Ayan, tanggal na natin. Ihila lang muna pataas yung air filter cover box. Saka matatanggal mo na tong CVT cover na plastic. So ito pala siya mga koys. Merong mga foam dito. Daming foam. Yan. Safe na safe yung CVT natin. Papalitan ko lang siya mga koys kasi naaangasan ako tignan yung acrylic fiber cover dito. Ayan, sabay sa uso lang. Yan, then meron ding foam sponge dito sa may pulley banda. Ayan siya mga koys. Sobrang mabuhangin. May mga balas. Ayan, dami mga koys. Susunod natin gagawin mga koys is tatanggalin lang muna natin yung crankcase cover kasi i-repaint natin siya ng high temp na black. So na-repaint ko na to dati. Kaso lang napapangitan ako ngayon kasi mayroong namumuong mga putik-putik. Ayan. Yan, di yan matatanggal mga koys. Ang pangit na tignan. So i-repaint natin para mas gumwapo yung ating CVT. Na mas gumwapo kapag bagong repaint at nilagyan mo nito. Ayan, meron tayong mahabang tools, socket na deep impact wrench.
Ayan, hugod na natin. Lilinisan na natin tapos i-repaint na. High temp yung kukulay natin dito sa CVT crankcase cover. Natapos na nating na high temp spray yung ating crankcase cover. Yan yung ginamit natin, high temp na Bosni. Yan, ito yung resulta mga koys. Diretso na high temp mga koys. Hindi na ako nag primer. Ito siya yung resulta. Medyo may mga part na hindi gaano makinis pero all goods na. Ayan. So comment lang kayo mga koys. Nagandahan ba kayo sa finished product natin? Kinuha ko lang muna yung part na may goma para hindi siya mapinturahan. Yan. Tsaka dito na part, tsaka dito. Then ito, tinanggal ko na rin to. Pinalik ko na. Ibalik lang natin mga koys itong goma or yung seal. Tapos dito sa may belt banda. Lagay na din natin yung acrylic fiber cover. Sa gustong umorder mga koys, bigay ko na lang sa inyo yung link ng Shopee nito or sa TikTok na Yellow Basket. Diyan lang sa comment section sa baba. Yan. Saktong-sakto mga koys. Meron naman siyang spacer mga koys. Itong ganito mga koys, itong medyo makapal na spacer dito nakalagay banda. Tsaka yung manipis na spacer dito nakalagay sa ibaba. Tapos yung dalawang spacer din na medyo may nakaumbok na part dito diyan mga koys lalagay. Alright, meron pala din tayong GDM bolts na stainless. Stainless yan mga koys, GDM bolts. 4. Ilagay na natin dito. Meron tayong allen na maliit. Kabit lang din natin tong dito sa may bandang belt. Yung kagandahan dito mga koys, meron siyang naka-imprintang Aerox 155. Yan, ganda. Yo. Ayun, okay na. Labit lang natin dito sa motor. Ito na yung acrylic fiber cover dito sa Aerox na crankcase natin. Yan, ang ganda mga koys. Astig. Yan. Kabit na natin sa motor natin. Pasensya na kayo at medyo madumi yung ating motor. Lilinisan lang natin yan mamaya kasi walang tubig kahapon. So dito na pala to ng paglalagay natin ng acrylic cover dito sa Aerox version 2 mga koys kasi pinatuyo lang natin yung paint dito sa crankcase cover natin. So yan mga koys, lagay na natin yung crankcase cover.
Yun. Merong 10 bolts dito sa crankcase cover mga koys. Natapos na natin na i-repaint at nailagay yung acrylic fiber cover dito sa Aerox 155. So tignan nyo naman mga koys, napakaangas. So kung gusto nyo bumili ng ganito, link in the description na lang mga koys. Ilalagay ko na lang sa Shopee na link or sa TikTok na link. Doon kayo umorder. Ayan. Di naman siguro bago sa inyo to mga koys. Nakikita nyo naman sa mga nag-Aerox na mga motor. Last trend na tayo nito. Madami nang nagkabit nito na mga Aerox user. So ngayon pa lang tayo nagka-Aerox din. Then nakabili ng ganitong cover. Yan, nirepaint na din natin. Maraming salamat sa panonood mga koys. Kung nagustuhan nyo yung video na to, click mo lang yung like, subscribe, and pakifollow na din sa Facebook page ng Motospin.